Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Everyday God. Tunay na pagbabago ng buhay ang pamagat ng series na aking pong babasahin at tatalakayin mula sa Marcos chapter 14 verse 8. Ginawa niya ang kanyang makakaya, hindi pa may binuhusan niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Blessed be the reading of God's Word. Sino po ang tinutukoy dito? Magbalik-aral tayo. Mababasa po natin sa John chapter 8, verse 3 to 11. Ang kasaysayan ng isang babaeng bayaran na nahuli sa pangangalo niya. Nahuli siya ng mga Pariseo at iniharap kay Jesus upang husgahan. Noong pong kapanahunan ni Jesus, ang parusa sa pangangalo niya ay batuhin ng bato hanggang sa mamatay. Ang desisyon ni Jesus ay nakagulat sa lahat. Sinabi ni Jesus, kung sino man ang walang kasalanan ang unang pumukol ng bato. Binitiwan ng mga tao ang hawak nilang bato. Sinabi ni Jesus, hindi kita hahatulan. Umuwi ka na at huwag nang gumawa ng kasalanan. Simula noon, tunay na nagbago ang kanyang buhay. Iniwan niya ang makasalanang buhay at sumunod kay Jesus. Nasa Betanya noon si Jesus at habang kumakain ay dumating ang babae na may dalang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango. Binasag niya ang sisidlan at ibinuho sa ulo ni Jesus. Nang hinayang at nagalit ang ilang nakasaksi dahil napakamahal daw ng malaking halaga ang pabango na inaksaya ng babae. Mga kapatid, napakagandang halimbawa sa ating buhay ang ginawa ng babae. Nang pinatawad siya ng ating Panginoong Jesus, tunay na nagbago ang kanyang buhay. Ibinigay niya ang the best sa ating Panginoon. Maituturing ng kayamanan ang mamahaling pabango. Pero hindi siya nang hinayang dahil iyon ay alay niya sa ating Panginoon. Mga kapatid, handa ba tayong ibigay ang ating the best para sa ating Panginoon? Lalo na ngayong sineselebrate natin ang araw ng Kapaskuhan, ang kanyang pagsilang. Maski siya pinakamahal na pabango sa buong mundo o maging bahagi ng ating kayamanan para ialay sa ating Panginoon, ay ibinigay niya. Para sa akin, ang pinakamahalaga ay ang pagsunod sa ating Panginoon, katulad ng pagsunod ng ating Panginoon sa kanyang Ama sa Langit, nang siya ay mamatay sa krus dahil para lamang sa ikapatatawad ng ating mga kasalanan. Ngayong Kapaskuhan, tuwing pumapasok ang bagong taon, tayo po ay gumagawa ng ating New Year's resolution. Pero hindi naman po lahat ng gumagawa ng New Year's resolution ay nasusunod yun sa buong taon ng kanyang buhay. Minsan po, sandali lamang at nagbabalik siyang muli. Dapat po, kapag tayo po ay nangako ng pagbabago sa ating buhay, hindi na po natin babalikan ang dati nating buhay. Nung tayo po ay sumunod sa tubig ng bautismo, nilibing na po ang ating lumang pagkatao at tayo po ng iahon ay isa ng bagong nilalang. Ganun po ang nais ng ating Panginoon sa ating buhay, ang tunay at ganap na pagbabago. Marami pong salamat. God bless you all. Merry Christmas, everyone.